kapatid, pag kayo po ay may haters, huwag kayong masisiraan ng loob. Ano dapat ang iyong maramdaman pag merong mga taong ayaw sa'yo? Ano dapat ang iyong maranasan pag meron ka mga haters? Kailangan matuwa ka. Kailangan magalak ka. Kailangan kang magpasalamat sa Diyos. Bakit naman? Kasi po, tandaan nyo ito ha, ang ibig sabihin ng haters ay having anger towards everyone realizing success. Haters, H-A-T-E-R-S, having anger towards everyone realizing success. Bakit merong kang haters? Bakit merong taong galit sa'yo? Bakit taong merong nagbababa sa'yo? Kasi umaangat ka na. Kasi umuunlad ka. Kasi merong mabuting nangyayari sa iyong buhay. May naiinggit sa'yo. Amen? Anong kasabihan natin sa Tagalog? Ang mabungang puno binabato. Mga kapatid, huwag kang magpapa-apekto sa mga nambabato sa'yo. Pag binato ka, kunin mo yung mga bato nila at gamitin mo yan. Pundasyon. Itayo mo dyan ang iyong estatwa. Yan ang pundasyon ng iyong tagumpay. Amen? Hindi naiiba si Jesus sa atin. Kahit ang ating Panginoon, narinig nyo naman po, gumagawa na ng mabuti, nagpaalis ng demonyo dito sa taong sinaniban. Aba, siya pa ang sinisiraan. Siya na nga ang nagpagaling. Siya pa ang ginawang masama. Ano ang sabi nila? Nagpapaalis daw siya ng demonyo dahil demonyo siya. Hindi po ba katawa-tawa yun? Sabi ng ating Panginoon, nilalabanan ko na nga ang masama. Sasabihin nyo, ako ay masama. Mga kapatid, yan ang malungkot na katotohanan. Yan ang natural ng buhay. Pag meron kang ginagawang mabuti, ikaw pa ang gagawing masama. Pero ang tanong, bakit kaya? Yan ang pamamaraan ng demonyo. Remember, my dear friends, when we do a mission, there will always be an opposition. Asahan natin yan, mga kapatid. Pag tayo ay umaakyat sa buhay, umaangat sa buhay, siguradong merong magbababa sa atin. Ang kasabihan nga ay, new levels, new devils. Kayo po mga mahilig na nag-games, hindi po ba? Pag natatapos nyo yung isang level, meron at merong kaaway. Pero paano ka lalakas? Paano ka magle-level up kung hindi mo lalabanan at tatalunin yung kalaban? Sa bawat baitang ng ating buhay, sa anuman sitwasyon ng ating karanasan, meron at merong demonyo. Meron at merong hadlang. Meron at meron talagang pipigil sa atin. Pero huwag kang mag-alala dahil pag nalampasan mo yan, magle-level up ka pa. Pag natalo mo yan, madadagdagan ang iyong grasya. Pansinin niyo ang buhay ng ating Panginoon. Kahit saan siya pumunta, kahit na may ginagawa siyang milagro, meron at meron tao na nagsasabi ng masama sa kanya. Naiintindihan niya yan. New levels, new devils. Because when God uses you, the devil will always oppose you. Ayaw kasi ng demonyo na maging mabunga ka. Ayaw ng demonyo na mapalapit ka sa Kanya, sa Diyos. Sisiraan at sisiraan tayo ng demonyo para manatili tayo kung nasaan lang tayo, para hindi tayo makagawa ng mabuti. Sino mga demonyo sa buhay mo? Sino mga hadlang sa buhay mo? Sino mga nagbababa sa iyo? Katrabaho mo? Naiinggit lang sa iyo yan. Nakikita kang threat kasi natatakot na ma-promote ka. Kapitbahay mo? Nakikita niya kasi masaya ka sa pamilya mo. Ka-church mo? Baka naiinggit kasi ang galing mong mag-serve. O baka close ka kay Father. Sino ang demonyo sa buhay mo? Kaibigan mo?
kabrother mo, kasister mo, best friend mo. Baka mas maganda ka sa kanya. Baka mas gwapo ka. Insecure sila sa iyo. Kapatid, huwag mong hahaya na mga demonyong ito ang magiging hadlang sa iyong paglago. Ayaw kanilang magtagumpay. Pero labanan mo sila. Magpatuloy ka. Maging tapat ka sa misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Ang demonyo, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Alam niya ang pangalan natin, pero tinatawag tayo sa ating mga kasalanan. Pero ang Diyos, alam niya mga kasalanan natin, pero palagi tayong tinatawag sa ating mga pangalan. Ang gusto ng demonyo, mahiya tayo sa Diyos. Ang gusto ng masama, masiraan tayo ng loob. Pero ang Diyos, dahil mahal niya tayo, gusto niya palagi na lumago ang ating buhay. Ayaw ng Diyos na tayo mapalayo sa Kanya. Kaya nga ang Diyos, kahit na alam niya yung mga pagkakasala mo, pinapatawad Kanya. Makinig tayo sa boses ng Diyos. At pagpatong-patong na ang mga problema mo sa buhay, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sana makita mo ang iyong problema bilang isang oportunidad, isang pagkakataon para mag-level up, para lumago, para maging mabunga. Your hindrances are not there to stop you, but your hindrances are there as your stepping board to go up, to be successful. Kung nakikinig ka sa demonyo, titigil ka. Amen? Pero kung makikinig ka sa Diyos, malalampasan mo anuman ang pagsubok, anuman ang hadlang, anuman ang problemang yan. May demonyo ka sa buhay mo, may haters ka ngayon. Huwag kang madidepress. Huwag kang mag-aalala. Huwag mong hahayaan masira ang iyong loob. Kung hindi, magalak ka, magpasalamat ka dahil binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Mag-level up, umangat at magtagumpay.